Mga kapatid Islam, sa maikling oras na ito, meron akong babanggitin na isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ito ay napakahalaga sa isang tao na nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Marahil ilang beses na natin naririnig ang hadis na ito, pero katulad ng sinabi natin, ito ay tazkir, ito ay paalala sa atin. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ika ang mag-aayuno o nag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ang kanyang pag-aayuno ay imanan dahil sa paniniwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, pangalawang dahilan ng kanyang pag-aayuno ay upang hangarin niya ang gantimpala ng pag-aayuno, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Tunay na pinapatawad sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nakalipas na kasalanan. Subhanallah. Isa ito sa kagandahan ng pag-aayuno ng isang tao sa buwan ng Ramadan, yung mga nakalipas na kasalanan ng isang tao ay kayang burahin ng fasting ng isang tao. Subalit, may dalawang bagay akong gustong bigyan ng diin dito sa hadis na ito, mga kapatid. Unang-una, sabi sa komentary ng mga ulama natin, ang tinutukoy na kasalanan dito ay ito yung mga kasalanan na hindi kabilang sa tinatawag na akbarul kabair. Ibig sabihin ng akbarul kabair, ito yung mga malalaking kasalanan. That means, itong tinutukoy sa hadis na ito yung mga maliliit na kasalanan na usually nagagawa ng isang tao. Kasi sabi ng mga ulama natin, yung nagawa ng isang tao na malaking kasalanan ay hindi kayang burahin ng kanyang fasting. Kahit na ilang taon ka mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, kung patuloy siya sa paggawa ng malaking kasalanan at hindi siya nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay mananatili sa kanya ang kanyang kasalanan at kailanman ay hindi kayang burahin ng kanyang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Maliban lang sabi ng mga ulama natin, kung ang tao na yun na nakagawa ng malaking kasalanan ay siya ay magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, saka mapapatawad ang kanyang mga kasalanan. Pero kung hindi siya nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang malaking kasalanan, ay hindi kayang burahin ng kanyang pag-aayuno. Kahit sabihin natin na 30 years ka na nagpa-fasting, 25 years ka na nagpa-fasting, kung patuloy ka pa rin sa paggawa ng mga malalaking kasalanan, ay hindi kayang burahin ng pagpa-fasting ng isang tao. Kaya kung pag-uusapan natin yan, ay napakaraming listahan ng mga tinatawag na akbarul kabair, mga malalaking kasalanan. Napakarami na mga kapatid. Subalit, hindi yan ang gusto kong bigyan ng diin. Dito sa hadis na ito, may dalawang kondisyon ang pag-aayuno ng isang tao. Unang-una, mag-fasting ang isang tao dahil sa paniniwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nag-aayuno upang purihin siya ng mga tao na isang makareliyoso, makadiyos, o di kaya purihin siya ng mga tao na, mashallah, tuwing buwan ng Ramadan ay nag-ayuno siya. Kapag ganun ang niya, intensyon ng isang tao ay maaring hindi tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang fasting. Kasi hindi ikhlas, hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang pinakamahalaga sa isang tao na gumagawa ng kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat na ito ay magsimula sa kagandahan ng intensyon ng isang tao, yung pagiging ikhlas ng isang tao. Kaya tayo na nag-aayuno, tanungin natin ang sarili natin, kung yung fasting ba natin ay para kay Allah, o di kaya para sa mga tao na nais natin makatanggap ng papuri sa kanila. Yun lang mga kapatid. Pangalawa, nag-aayuno ika ang isang tao dahil sa kanyang paghahangad sa gantimpala na ipinaganda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Isa rin ito sa mahalagang bagay na dapat mabatid ng isang tao na sa pananampalatayang Islam ay hindi sapat sa isang tao na nagfa-fasting lang siya without learning about the rewards of fasting from Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sapat sa isang tao na nag-aayuno ka lang at hindi mo nababatid kung ano ang magiging gantimpala mo sa iyong pagpa-fasting. Nararapat sa isang mananampalataya kung ikaw ay gumawa ng anumang kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay batid mo kung ano ang kanyang maging bunga, kung ano ang kanyang maging gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, sa
pagtatrabaho sa construction workers. Sa construction, yung tao na may alam at saka yung tao na walang alam, pag yan ay pinagawa mo, mababatid ng isang tao, ma-identify mo, itong tao na to may alam. Kasi alam mo yung quality na kanyang gawain. At itong tao na ito, na kunyari gumagawa at walang alam, malalaman ng tao yun. Anong pinopoint out ko dun mga kapatid? Iba yung pagsamba ng isang tao na alam niya kung ano ang kanyang magiging gantimpala. Bakit? Kasi napaka-sincero niya sa kanyang gawain. Pag nagsala, yung tao na batid niya kung anong gantimpala ng kanyang pagsasala, napaka-ikhlas niya. Kasi alam niya kung anong maging reward ng kanyang pagsasala. Ganon din ang kanyang pagwa-fasting. Pag yung tao na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan at alam niya kung ano maging gantimpala ng kanyang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay napaka-sincero niya sa kanyang pag-aayuno. Kasi alam niya. Alam niya kung ano ang maging kahantungan niya pagdating sa araw ng paghukom, bunga ng kanyang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pero kung ang isang tao ay nagpa-fasting, gumagawa ng kabutihan, pero hindi man lang niya inalam kung ano ang kanyang mga gantimpala, ay paano siya maging excited? Paano siya maging ikhlas sa kanyang mga gawain? Ay hindi nga niya alam kung ano ang kanyang maging bunga pagdating kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yan po yung gusto natin bigyan ng diin mga kapatid. Kung ikukumpara mo yung isang tao na mananampalataya na alam niya yung ginagawa niya, alam niya ang gantimpala ng kanyang ginagawa, ay mas mainam sa isang tao na mananampalataya na gumagawa ng kabutihan, sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, subalit hindi niya alam ang mga gantimpala o di kaya batas ng kanyang mga ginagawa.